In short, hindi siya bastos na pelikula. Hindi po. Hindi siya bastos. Oo. It was not even mentioned that they had a sexual relationship. Yung pag-aartista, dapat nakikita yung maganda yung itsura mo, malinis ka, ganyan. Madali ka naman papangitin eh. Pero yung paggandahin, medyo mas mahirap yon. So mabuti na yung handa ka na, di ba? Mention niyo din po kanina na nag-a-attend pa rin po kayo ng mga classes. Parang for you, parang gaano po siya ka-importante? Whatever napapasukan mo, mas malulugi ka in a company na wala kang alam. I really love the story. I really love the acting of Roderick. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, Dick, ngayon fan na ako. Dahil yung transition ng comedy to drama niya, napakaswabe. Napakahirap nun gawin bilang artista na yung transition mo na hindi nakikita na nagko-comedy ka tapos nagdadrama, iiyak siya. Yes. Magandang araw, Pilipinas. Magandang gabi, Canada. Welcome to Little Talks. Medyo kinakabahan tayo ngayong gabi. Meron tayong very special guest na talagang lumipad pa from the Philippines. And mag-screen sila ng movie nila dito sa Canada. And isa siya sa tinitingala at hinahangaan po nating lahat. Let's welcome Miss Carmy Martin. Hello! Hi sa mga kababayan ko dito sa Canada. At ako'y tuwang-tuwa na nandito ako. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang gabi, Canada. Yes, diba? Magkaibang oras po. Oo, talagang baliktad. Kaya okay din yung talagang pag-a-adjust ko eh. Thank you po for coming. Alam ko, short notice lang po yung pag-invite po namin sa inyo. But I am delighted to always be with our kababayans. And super grateful ako na parang medyo hindi pa nga ako makapaniwala na in-interview natin sa Little Talk si Miss Carmy. Kumusta po yung yung stay niyo so far dito sa Canada? Just like before, I always love to travel, most especially if I am doing something for the movie or for acting because I'm very passionate about my work. At natutuwa ako nandito to promote ang Mudrasta, ang Beking Ina. Yes po. Napanood po namin last October 26 po yung screening. Yes, Sunday, last Sunday. And yun po yung main reason bakit po kayo bumalik ulit dito sa Canada this time. For the premiere. And kamusta naman po yung experience nung first screening po? Nakakatuwa kasi siya, 2 screenings. And very successful naman siya na most especially yung 5 p.m. na na-sold out naman yung tickets. And syempre, to see a lot of Filipinos na your age, tapos later on yung mga ka-age ko na or yung mga matatagal na talaga dito, talagang they enjoyed it, nagustuhan nila kasi kapanapanabik din naman na manood ng Filipino movie. Opo. Especially dito, na nasa Canada ka, malayo ka sa Pilipinas. Oo, tsaka para sa akin kasi, isang pelikula to na iba naman yung role na ginampanan ko. Oo nga po, hindi na curious din po ako talaga doon. Kasi ang inyong role po is parang transgender. Transgender ako. Na it's kind of challenging for me to portray that role. Ano po yung preparation nyo for that? Well, talaga, I was not doing any acting workshop at that time kasi this was taken during the pandemic, no? Pero I did my research and it was challenging kasi a-acting ka sa isang veteranong aktor na Roderick Paulate na napakahusay sa drama at sa comedy and siya naman ang pinakamagaling na mag-portray talaga ng mga gay roles. Tapos ako mag-role ng transgender. So, in short, hindi ako pwedeng umover sa acting ni Roderick at hindi naman din pwedeng under yung acting ko. So, dapat tama-tama lang yung timpla, 'di ba? So, nag-research ako, tapos talagang nanood ako kasi meron lang natanggal na eksena doon kasi ako yung batang si Aura. May natanggal lang dun sa pelikula na in-explain bakit ganyan na itsura mo ngayon. Tapos sinabi kasi naging boss ko nga dun si Tonton Gutierrez na pinadala ako sa Thailand, na pinaoperahan, gano'n, pinalagyan ng boobs. Kaya pinapalitan talaga ng identity. Kaya naging transgender ako, yun. Pero
nakakatuwa rin because most especially in the Philippines, when it was nung nag-premiere, karamihan gay yung mga nanood ng mga taga-ABS-CBN, sa media, GMA. And talagang sinabi nila na hindi ko naman daw nilaglag yung pag-support ko kay Roderick. Yeah. Very effective. If mapapanood nyo guys yung Madrasta, very effective ng character, nakakatawa, and very different and unique ng story, di ba? I really love the story. I really love the acting of Roderick. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, Dick, ngayon fan na ako. Dahil yung transition, tayo, di ba, nag-acting workshop tayo. Yung transition ng comedy to drama niya, napakaswabe. Napakahirap nun gawin bilang artista na yung transition mo na hindi nakikita na nagko-comedy ka tapos nagdadrama, iiyak siya. Actually, nakakatuwa yung Madrasta kasi meron siyang puso at saka paglabas mo sa sinihan, mai-in-love ka dun sa role ni Becky Labrador. Na, in short, hindi siya bastos na pelikula. Hindi po. Hindi siya bastos. Oo. Yeah, and it was not even mentioned that they had a sexual relationship. And it was a real love, di ba? Yung pinapakita nila doon. And for me personally, parang ito yung first time kong nakakita ng ganong kind ng story na merong Madrasta na gano'n na gay and then straight na ano. And ang curious po ako actually kung ano yung pinaka-favorite nyo na scene or hindi nyo makakalimutan na scene sa Madrasta. Siguro yung may mga tinatanggal akong yung may tinatanggal ako dun sa bag na ang dami-dami. Pagkatapos yun, confirm! Yung ganun-ganon. Tapos yung tuwan-tuwa sila doon. Tapos sumegway na yung next na eksena na pumunta na kami sa province. Tapos sabi, baklang-bakla nga daw yung ano ko na, alam mo naman ang mga laughs, mga ganun-ganon. Ang galing. Na actually, talagang sila rin yung nagtuturo sa akin how to do it. Kaya lang, parang sabi ng mga tao na, nakakatuwa kasi in real life, hindi ka gay magsalita, hindi ka loud magsalita or kumilos, magkwento, but doon, yung pagkaka-portray ko, parang loud and talaga siya. So, actually, hindi po yung pinaka-naalala ko ng moment nung, di ba? Yung tawa ko ng tawa nung meron na kayo nilalabas sa daladala nila. Oo, yung ang dami ko nilalabas. Kasya lahat, pati yung isang yaya. Abangan nyo sa mga manonood. Oo, yun. And moving forward po actually, dun sa question ko, this is not the first time na nandito po kayo sa Canada. Yes. Nagkasama na po kami ni Miss Carmen Martin sa isang workshop under AMP Studios and under Direk Ryan Carlos. Siyempre, intro pa lang po ako kasi baguhan lang po tayo. Inaano ko pa po kung paano yung mga acting, ganito. Pero gusto ko po itanong sa inyo, parang for you po, gano'n siya ka-importante na knowing po na alam niyo na po, like master niyo na po yung craft niyo, diba, sa acting. Na mention niyo din po kanina na nag-a-attend pa rin po kayo ng mga classes. Parang for you, gano'n po siya ka-importante? Kung talagang very passionate ka sa, kunyari, diba, kung kunyari, whatever napapasukan mo, mas malulugi ka in a company na wala kang alam. Kung kunyari, ikaw yung presidente or something. So if you are really passionate about something, like ako, sa pag-aartista ko, matagal na ako 45 years na nga ako. And to let you know, after 45 years and after several acting workshops na under Ryan Carlos na tinukap ko, I won Best Actress. Congrats. Yes, oo. So parang yun yung prutas nung acting workshop. And parang for me kasi, gustong-gusto ko na character roles ang ginagampanan ko. Kaya ako umattend ng acting workshop. Kasi nga, like kung yung kay Roderick Paulate, ang galing niya mag-transition from comedy to drama. Ako mas forte ko yung comedy. So ang gusto ko, pag yung drama, yung magta-transition ako, mas maramdaman ko. Kasi mahirap yun eh. Pero they said that ang pinakamahirap is comedy. Comedy, opo. Comedy more than the drama. But yung sa akin naman, yung nuances, yun. Gustong-gusto ko yun. Yung parang
mata-mata acting, mga ganyan. So, Very important sa akin yun. So right now, yun po yung talagang ino-explore nyo po talaga, yung parang comedy to drama. Oo, yes. Oo. Kasi ang gusto ko, yung magtagal pa sa showbiz, and then whatever role lang maibigay sa akin, even if it's paulit-ulit, kunyari na comedy, na ex-beauty queen, whatever, they would see another parang delivery na pagbibigay ko kung paano ko yung how I can deliver the role in a different way, ganyan. And I personally witness yung acting nyo in a drama sa recitation po natin, like sa workshop. And it's sobrang iba po talaga. Sa mga aspiring actors na interested pumasok sa ganitong industry, ano po yung advice na bibigay? Yung advice ko, mag-invest kayo sa physical ninyo, no? How you speak, yung itsura ninyo. Pagkatapos, kasi syempre visual yan eh. Yung pag-aartista, dapat nakikita yung maganda yung itsura mo, malinis ka, ganyan. Madali ka naman papangitin eh. Pero yung paggandahin, medyo mas mahirap yon. So mabuti na yung handa ka na, di ba? Pero at the same time, it's also an investment to do acting. But I think nire-require na talaga ngayon yung acting workshop. Kasi before, I took up singing lessons and dancing. So para sa akin, learning is always an investment. But for you po, ano po yung best part ng making a movie? Ano yung nai-enjoy niyo po talaga? Ang nai-enjoy ko talaga yung kapag kunyari, nadidinig ko yung very good or kunyari na nakikita ko yung director. Kasi ang una mong napiplease is yung nasa likod ng camera. Yes. So yung director, kapag na-please mo sila at napasaya mo sila or napaiyak mo sila, nakakataba ng puso yun para sa akin. Yun, yung audience. And you've been admired for your timeless beauty for decades. Ay, nako, salamat. And ang tanong po ng bayan, ano daw po ang sikreto ni Miss Carmy Martin to keep yung radiant and glowing, pretty, inside and out? Oo. Well, I am a born-again Christian, so yung spirituality. So, unang-una doon, yung toxic sa buhay ko, binibigay ko na lang kay Lord Jesus Christ or tinatanggal ko sa buhay ko, hindi ba? At secondly, talagang nag-iingat din ako sa katulad niyan, ngayon kumain kami nag-Chinese restaurant kami, di bonggang-bongga kumain. Pero bukas, medyo hinay-hinay na uli. Back to reality. So it's a lifestyle. Kasi I want to age gracefully. I don't want to age na, alam ko pag tanda talagang maraming masakit sa katawan, ganun. Siguro, it would help kung talagang medyo fit ka rin naman talaga. Yun. And ano pa po yung mga abangan ng mga tao sa Kaibigan? Sa MMFF, kasama ko po naman si Meme Vice Ganda. Wow! This 2025. Oo, tsaka si Nadine Lustre. Sa ano po? Ang title Call Me Mother. Yung Call Me Mother. Oo, kaya kailangan ko na umuwi bukas kasi may shooting kami. At intay na sila sa akin dahil may eksenang kailangan kuna na very, very important. Yeah, so, abangan nyo yan, guys. And meron po akong laging tinatanong sa mga guests ko and ito yung laging kong, alam mo, isa sa mga gusto ko rin po talaga sa inyo, na na-admire ko rin po talaga, walang halong nakita ko palagi nag-share po kayo ng Word of God. Yes. Kaya natutuwa din ako, di ba? Nag-share And yung last question ko po na lahat po ng guests sinasagot is, ano po yung grateful po kayo ngayon? Well, I am grateful right now that I'm here. Yung grateful ako na buhay pa yung mother ko, na kasama ko siya. She's already 87 years old. I'm grateful that my family are all reading the Bible. I'm grateful na nakaka-travel ako, na kagagaling ko lang sa cruise. Pagkatapos nandito ako, yun, I'm grateful that I'm still in showbiz, which is I'm very passionate about. Yeah. Thank you so much po. Thank you so much for your time and effort po. Super tsaka gusto ko ring imbitahan ng ang ating mga kababayan. Panoorin niyo po ang Mudrasta kasi promise,
maganda yung pelikula. Talagang nakaka-proud kasi talagang pinag-usapan namin to ni Miss Grace Lanceta na dalhin dito sa Canada. At ako, nung tinanong niya, sabi niya, parang ang ganda ng movie. Sabi ko, totoo, maganda siya. At hindi ko ikahihiya na sabihin na pwede siyang dalhin sa Canada talaga dahil magandang pelikula. Opo. Yun. Nakakatuwa. So, guys, manood na kayo. Thank you so much po. Maraming salamat po kay CRD College, Tita Grace, Fairytale Studios, AV Club, and Ate Anya, Kuya Romeo, Ginny, thank you so much. Rochelle, thank you. I think papunta ko si Rochelle. Oo. Maraming salamat po. Thank you. Thank you for your time. Thank you for Rachel. Maraming salamat na nagawa natin tong biglaan na interview to promote Mudrasta. Panoorin po natin dito sa Canada. Showing po, Yan. Yes po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Little Talks. Maraming salamat po. See you. God bless you all. Thank you po.